Grabe, Hilux, the best. Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. So yun, nakikita nyo ba ang unit natin? Ayan, Toyota Hilux GR Sports 2022 model at taka 4x4 ang unit na to mga boss. At ang angas mga boss, I don't know kung lumabas na ba to sa Pilipinas. At alam nyo naman sa mga nakasubaybay sa akin, one of my favorite pickup truck is Toyota Hilux. So tinanong ko talaga yung mga hapon mga boss kung anong meaning ng GR mga boss. Ito pala ay Gazoo Racing. Isa to sa mga team group ng Toyota na gumagawa ng high performance car. Tulad na lang ng mga Nissan Nismo, Honda Type R at saka Mercedes AMG. At isa pa sa advance na nilagay nila dito mga boss is yung styling nito, which is may pagkakaiba talaga sa normal lang na Hilux. At isa na dito ang signature nila mga boss, ang GR na 4 piston caliper at nakapintura ito ng red talaga mga boss as manufacturer's standard. Yung air valve air cap is naka GR din. At dito naman may tatak din na GR. Ayan, makikita nyo mga boss, yung mga seats niya is may embroidery at may mga trimmings ng red. Pati yung mga stitchings niya mga boss is naka-red din, so napaka-sporty talaga tignan. So kung sasakay ka dito is napaka-comfortable talaga mga boss. At syempre, yung elegance kapag naka-Hilux ka, ayan, makikita nyo dito. Napaka-angas ng kanyang push start button, ayan, may GR na emblem. Yung design niya at concept ay parang sa mga sports car, ayan, makikita nyo mga boss, na sa bawat pindot nyo mga boss ay may excite talaga kayo. At dito sa kanyang meter, makikita nyo mga boss, it is combination of analog and LCD display na naka 18,000 pa lang yung takbo nito. Ayan, napakabago pa ng unit mga boss, napaka-stick. At ito ay may head unit na 9 inches at makikita nyo mga boss, automatic ang unit na to. May economy mode at saka power mode, solid. At punta naman tayo dito sa second seat. Ayan, makikita nyo mga boss, so may mga stitching pa rin ng red yung mga upuan niya. At mayroong toolbox dito, hindi ko alam kung anong laman yan. Bakit ko ba gusto yung mga Hilux? Dahil may kargahan sa likod mga boss. At syempre, hindi sasakit yung ulo mo sa paghahanap ng parts. Syempre, as if mga boss na mayroon na akong kutsing ganito, ayan, sasakay na yung may-ari, ay practice lang mga boss. Wala namang masamang mangarap, diba? So kung kayo yung tatanungin, bagay ba mga boss? Para sa akin, bagay talaga. Pera na lang ang kulang. Baba na tayo, baka mapagkamalan tayong pilingon. At dito naman tayo sa kanyang makina. Ayan, makikita nyo mga boss. Ito yung kanyang turbo intercooler or kanyang heat exchanger. Radiator, same position sa mga 1KD engine. Pero bakit wala siya mga fins? Explain ko yan mamaya mga boss. So ang makina pala nito mga boss is CRDI 2GD engine FTB, 2.4 liter engine. Kitang-kita nyo naman, Toyota Motor Thailand. Dahil walang manufacturing ng Hilux dito sa Japan. So kung titignan talaga nating mabuti ang mga 1GD at 2GD engine, ang dami ng ikinabit mga boss. At isa na ADBLU technology na kinabit nila dito para yan sa emission system para maging malinis yung putot ng ating sasakyan. At isa rin sa napansin ko dito mga boss, ang liit na ng alternator nito. Kung ikukumpara ko sa ibang sasakyan, para lang alternator ng multicab or mas maliit pa ba ito mga boss. So ibig sabihin dahil nag-downsize sila, maliit din ang rotor nito at hindi na mahihirapan yung engine sa pag-ikot. At idagdag pa natin yung mga standards sa mga bagong sasakyan ngayon, naka VGT turbo na, mas lesser na ang turbo lag kaya napakatuloy na nila. At tingnan nyo naman na yung exhaust system nito, napaka-komplikado na mga boss, ang dami ng mga sensors. Kaya tayong mga mekaniko ay dapat mag-upgrade palagi. At kung ma-observe nyo dito mga boss, dalawa na ang kanyang coolant tank or reservoir. So explain ko sa inyo mga boss kung bakit ganito. So itong tangke na to mga boss, ayan, patungo ito dito sa kanyang turbo intercooler. Kung makikita nyo mga boss, may linya siya ng coolant. So ibig sabihin gumagamit ng liquid cooling ang turbo heat exchanger nito. Di gaya ng mga naunang units na air-cooled ang turbo intercooler nun. Unlike dito is liquid na, kumbaga napaka-stable ng cooling system na to. Unlike sa air-cooled kasi kapag tumitigil yung sasakyan, walang masyadong nagpapalamig sa heat exchanger. At kung magtatanong kayo bakit hindi na lang isinama doon sa engine cooling system para mas malamig talaga yung cooling system ng ating intercooler. Dahil itong coolant tank na to is ito talaga yung para sa engine coolant alone. At yun nga, dahil separate yung cooling system ng intercooler nitong Hilux 2GD, ibig sabihin nito mga boss, pero din itong nakabukod na radiator para sa ating cooling system sa ating intercooler. So yan yung nakikita niyo, first radiator na nandito sa harapan is para sa intercooler ng ating turbo coolant system. At sa likuran nito is yung condenser at yung coolant radiator mismo ng engine. So kung magtatanong kayo mga boss, ano nga ba ang purpose nila dito? Kung makikita nyo, mas maikli yung turbo boost passage. So ibig sabihin, mas mabilis din ang pagpasok ng boost sa ating cylinder. Kasi kapag napakahaba ng passage, may puruhan na humina yung boost, unlike dito. Kaya yan yung pinaka main purpose kung bakit ganyan na yung design mga boss. At itataas natin yung unit para makita ninyo ang pormahan ng under chassis nito. So dito muna tayo sa kanya mga brakes. Ayan,
malalaki pa rin mga boss. Ikumpara nyo na lang sa mga naka 1GD. But I think same lang naman sila. Ayan, makikita nyo dito sa kanyang harapan, GR or Gazoo Racing. Ayan, dito naman tayo sa kanyang suspension system mga boss. Ayan, coil spring made in Malaysia. At 4-wheel drive ang unit na to. Ayan, yan yung injector ng ating AdBlue. Para yung mga tao sa utot ng inyong sasakyan ay hindi na mahilo. Grabe pong utota. So far, okay naman ang automatic system nito mga boss. Pero yung mga manual lang ito, yung dual mass na flywheel ay medyo marupok. Kaya hindi kailangang ipukpok ng mabuti kapag kayo ay nagda-drive. At alam nyo ba, ang laki ng tangke ng AdBlue system nito? Ito yung tangke niya mga boss. So, akala ko nga tangke ng gasolina to. Kung sa'y gasolina nga, diesel mo na. Sorry na boss, ito yung kanyang tangke sa crudo at ito naman sa kanyang AdBlue. So, wag yung lalagyan ng tubig yan ha. Kasi transparent lang yung tubig. Yung AdBlue is blue talaga yun. Kaya nga, add ng blue. Para iwas na mag-check engine at mag-low power ang inyong sasakyan. At the rest na nandito mga boss is the same lang na makikita mo sa ibang sasakyan. May electronic actuation yung 4x4 at syempre napakaraming sensors na kailangan nating aralin. At dito mga boss, sa pagtanggal din ng starter nito, good luck. Pero sisiw lang yan sa ating mga masters dyan. At kung umabot ka sa video na to ay maraming salamat mga boss. At i-comment mo na rin kung taga saan ka para malaman ko rin kung saan na umabot ang ating video. At i-share mo na rin mga boss. That's it. Grabe, Hilux, the best. Thanks for watching. God bless lahat. See you at the next video.